Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-change ng inyong mailing address online kay SSS. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay lang natin ang ating user ID at saka password, then click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. Dito, sa dashboard, click lang natin ito. Click nyo yan. Then, makikita nyo dito yung member information. Click nyo yan. Dito, makikita nyo yung member details. Click natin yan. Ayan. So, andito lahat ng mga details ng inyong SSS account. So, dito, makikita nyo yung address. Ayan. So, yan yung babaguhin natin, yung local mailing address. Click natin tong update information. So, dito, makikita ninyo yung home address at saka mailing address. So, take note dito, pag kayo ay magpa-change ng home address, kailangan sa mismong SSS branch. Hindi pwede online. Hindi pwede online dahil ni-required ni SSS na pag once na magpa-change kayo ng home address, kailangan sa mismong SSS branch para makapag-submit kayo ng ID. Dahil ang home address, guys, dyan nakabase pag once na kayo ay mag-apply ng calamity loan or kung kayo ay mag-apply ng calamity loan. So, kung wala kayo sa area ng home address ninyo, ng affected area ng calamity, so hindi kayo makapag-loan. Kung kaya strict si SSS sa home address. Next is dito na tayo sa mailing address. So ito na yung ipa-change natin. So dito sa mailing address, click nyo lang itong my box. Ayan, click natin yung my box. Ayan. Then dito lagay natin yung room or floor or unit number and building name. Pero kung halimbawa naman hindi yan applicable sa inyo, halimbawa wala namang building name, unit number, yung address or tinitirhan ninyo, so wag nyong lagyan. Next is house or lot and block number. So kung may house number, lot number, and block number kayo, so lagyan ninyo. Next is the street. So anong street ng bahay ninyo? Anong street lagay ninyo? Kung anong subdivision. So, yung iba wala naman sa subdivision nakatira. So, dito sa subdivision, so pwede nyong hindi din yan lagyan. Next naman is Metro Manila or province. So, kung hindi naman kayo taga Metro Manila, sa province kayo, so click natin yung box ng province. Click natin yan. Ayan, so nalipat na yung check sa province. Next is select province. Click natin yan. Ayan, scroll lang natin pababa. Halimbawa, kayo ay taga Rizal. So, piliin natin tong Rizal. Ayan. Next is the city or municipality. Click natin yan. Halimbawa, City of Antipolo kayo. So, piliin nyo lang yung City of Antipolo. Ayan. Next is the barangay. So, select barangays. Click natin yung select barangays. Then, kung halimbawa, barangay kayo is Dalig. Halimbawa, ayan. After nyo mailagay yung mga information dito, so double check nyo kung tama ba. Then, pag tama naman yung mga bagong address niyo, so ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong next. Click natin yung next. So, dito, pag sure naman tayo kanina sa mga details na nilagay natin, so click na natin tong submit. Click natin yung submit. Then, we have a transaction number here. Ngayon na may transaction number na tayo, so ibig sabihin, successful na yung pag-submit natin or pagpa-change ng ating mailing address. So, nakalagay dito, please check the email notification to your registered email address. So, ngayon, para ma-confirm natin yung ating transaction dito, so check natin ang ating email address. So, check natin. Ayan. So, dito guys, andito na yung SSS member online update ni SSS. Click natin yan.
Ayan, mag-i-email kasi si SSS sa atin. Na kung halimbawa wala sa inbox ninyo yung email ni SSS, so halimbawa nasa spam folder, so click natin yan. Ayan. Then, scroll nyo pababa, makikita nyo dito yung spam folder. So, i-check ninyo dyan guys, kung halimbawa after ng pag-submit ninyo sa SSS, halimbawa, wala pang dumating na email. Check nyo dito sa spam folder ng email ninyo. Ayan, so sa akin, nasa mismong inbox naman, wala naman siya sa spam folder. So, ito na yon. Click natin yan. Ayan. So, dito, para ma-confirm ni SSS na sure na kayong magpa-change kayo ng inyong mailing address. So, dito, click lang nyo lang itong naka-color blue. So, nakalagay din dito, you need to confirm request within 3 working days. So, sa loob lamang na 3 araw, kailangan ninyo ma-confirm yung pagpa-change ninyo sa inyong mailing address. Dahil pag once na hindi nyo ito ma-confirm, so, yung link na ito is mag-i-expire. Kung mag-expire na, so, i-repeat nyo lang yung process. So, mag-request ulit kayo to change your mailing address. Then, after nyo ito ma-confirm guys, after 2 calendar days from the confirmation date, so, makareceive kayo ng email notification naman galing kay SSS informing you that your requested changes have been affected together with the PDF copy of your updated contact information. So, doon mo malalaman na approve na or nagawa na ni SSS yung pag-update ng mailing address sa inyo kung makatanggap na kayo ng another email. Nakasaad doon na ini-inform kayo ni SSS na affected na yung inyong pagpa-change ng inyong mailing address. Ayan. So, ngayon, dahil kailangan na natin to i-confirm kung sure na kayo. So, click natin tong here, yung naka-color blue. Ayan, click natin yan. Then, dito, data privacy notice. So, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung I agree. Click natin yan. Ayan. Then, dito, makikita natin yung confirm. So, hanggat hindi nyo yan i-confirm guys, hindi mai-process ni SSS yung pagpa-change ninyo ng inyong mailing address. So, ngayon, click natin yung confirm. Ayan, you have successfully confirmed your request. So, confirm na. So, ipaprocess na ito ni SSS sa loob ng 2 days. Ayan, so mag-i-email sila pag okay na or na-update na nila yung mailing address ninyo. So, paano naman pag gusto nyo pang ipa-cancel yung process na ito? So, pag gusto nyo ipa-cancel guys, ang gagawin nyo, ayan, andito na tayo sa ating SSS account. Kung halimbawa naman gusto nyo i-cancel yung pagpa-change nyo ng emailing address. So, ang gagawin nyo lang, click nyo ito. Ayan, click natin yan. Ayan, then, ganun din, punta kayo sa member information. Then, click nyo tong member details. Scroll pa baba, click nyo tong update information. Ayan. Then, dito guys, makikita nyo yung cancel. So, click nyo lang yung cancel. Pag once na nagbago yung isip ninyo, hindi nyo na lang ipa-change yung mailing address ninyo. Then, take note na pag once na may pending transaction kayo dito, so, hindi pa pwede kayong makapag-transact ng any dito sa online correction tulad ng mailing address, mobile number, telephone number, foreign address, at saka kung ano pa man dito o basta any dito sa online correction is hindi nyo pa pwede mapa-update hanggang may pending transaction kayo dito. So, again, kung gusto nyo i-cancel yung pagpa-change ninyo ng inyong mailing address or any transaction dito, so click nyo lang itong cancel. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-update ng inyong mailing address online dito kay SSS. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!